Tuloy pa rin daw ang good time para sa mga mahilig gumimik sa kabila ng pagpapatupad ng Sin Tax Reform Law. Sa tingin din ng mga bar owner, hindi ito makakaapekto sa kanilang negosyo. May news to go si Jay Sabale. Sa pagiging epektibo ng Sin Tax Reform Law sa pagpasok ng taong 2013, bilang na nga ba ang mga araw ng good time? Yung Sin Tax Bill, ewan ko para siguro malesen yung mga bisyo ng mga tao. Pero para sa akin, kumbaga, karapatan to ng mga tao Karapatan ng tao magsaya, karapatan ng tao magyosi, uminom. Yun lang opinion ko para sa akin. Approve ako sa Sin Tax kasi para sa ikabubuti ng mga tao, para matigil rin yung bisyo nila kasi imbes na bumili sila, may papaisip sila na mas mahal yung yosi, so mas stop sila. Sa kabila ng dagdag presyo sa alak, tila buhay na buhay pa rin ang mga gimmick place sa Quezon City. Marami pa rin ang nag-happy-happy. Katunayan, ayon sa ilang bar owners, hindi naman daw siguro ikalulugi ng kanilang negosyo ang pagpapatupad ng Sin Tax. For me, bisyo is for somebody who could afford it. So if it could help the economy, why not? Para sa akin okay lang din kasi since lahat naman tataas, given na lahat ng tao they're gonna pay more. I guess for a while medyo hindi masyado lalabas yung mga tao. But then I'm sure babalik at babalik din sila. Sa inilabas noong komputasyon ng Department of Finance, 15 hanggang 20 piso ang dagdag buwis kada litro sa fermented liquor tulad ng beer ngayong 2013. Iba naman ang komputasyon para sa distilled spirits tulad ng whiskey at rum. Malaking bahagi raw ng dagdag koleksyon ng buwis ay ilalaan para sa mga programang pangkalusugan ng gobyerno. Jay Sabale, GMA News.